Bakit nga ba parang habang tumatagal paunti ng paunti ang nabibili natin kahit pareho pa rin ang sweldo? Ayon sa International Monetary Fund, ang inflation sa Pilipinas ay nangangahulugan na ang mga presyo ng mga bilihin at serbisyo ay karaniwang tumataas. Kaya ang iyong pera, mas kakaunti ang mabibili ngayon. Sana po rin sa Alexan para bumaba yung mga bilihin para mabili po lahat ng kailangan. Pili Pinas, inflasyon. Di kalayuan sa Metro Manila ang isla ng Talim. Yun! Wow! Wow! Saka naman ang lawa nito sa huli, pero ang mga mangingisda, gipit sa araw-araw na pambili. Nagtaas na kasi yung mga gasolina, yung bayad sa bangka, pamasahe ng mga paghatid ng pagkain dito sa aming lugar. Ang mangingisda na si RJ sa lawa nakikipagsapalaran. Lalo na't ang kanilang gastusin, pilit na ginagawa ng paraan. Pwede na yan pang bigas at saka pang ulam. Goods na yan para sa isang araw, hindi siya palagi. Katulad nito, medyo maganda pa yung panahon, kaya maganda pa yung panguhuli natin. Mga more or less 3 hours na trinabaho natin. Eto. Benta na lang natin siya sa nayon para makakakuha na ako ng pambili ng bigas at saka pang ulam dyan. 35 pesos po ito. Ilang kilo? Ano na tayo, 150 pesos po. Ang 250 pesos nakita ni RJ para sa pagkain lang nila ngayong araw. Akala ko dahil nasa tabing bay lang tayo, hindi na sila mahilig sa isda. But apparently, talagang iba daw talaga ang sarap ng isda galing dun sa kanilang pinanghulihan. Pero si RJ, kailangang bumalik sa laot. Mangingisda uli kami ngayong araw para naman sa budget naman sa pambili ng sabon or yung pangbayad ng bills, hindi pa namin sigurado kung saan pupunin. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 1.8% ang inflation rate noong March 2025. Bumaba ito na maikukumpara sa 2.1% noong February 2025 at 3.7% noong March 2024. Pinakamabagal na yun since almost 5.5 years ago. Lahat kasi mataas last year, may El Nino, walang ulan. Pati yung mga gulay, yung walang tubig. Kung susumahin, kapag tumataas ang presyo ng langis, domino effect ito sa transport at delivery. Kapag may bagyo o tagtuyot, maaring konti ang ani, kaya't mahal ang gulay. Sa Nueva Ecija, kahit itodo pa raw nila ang pagkayod, ramdam ng magsasakang si Jerome na kulang ang kanyang sahod. Kunyari harvest, anong oras kayo usually nag-uumpisa? Minsan alas 4, alas 5. Itong madaling trabaho po. Matrabaho si kita sa yung sili. Sa bukid na ito, bawat tanim ay bunga ng tiyaga. Sa upo nito, inuupo po sa akin, sa araw, 350. Kaya rin po, tinitipid ko lang din po. Binabudget ko lang po magkano ikakasasin. Pag-uwi ka ng hindi naman siya mabibili ng magandang presyo, binibigyan na po namin siya as free. Pang-ulam nila. Laki bagay po sa pamilya ko to. Itong kinito sa pera na ito, pamibili ko ng sangkap. Ricados, okay. Pero pag dito talaga, kailangan madiskarte ka. Lupa talaga ang paggagalingan mo ng hanap buhay dito. Lupa at pawis. Ito yung parang pinakatalibabaya. Kalahati lang. Ilang hita. Okay na yan, 105. Isang kilo ating bigas nga. Pag ganito kuya, di syempre pang isang kainan lang to kay Jerome. So magkano pa natitira sa'yo? May 150 pa ba? Meron pa. Binabudget lang po namin yung panggastos. Meron pang mamibili para po meron pang panggastos sa iba. Sana po rin sa Alexan para bumaba yung mga bilihin para mabili po lahat ng kailangan. Dati naman, pag talagang bumaba, mararamdaman natin. Pag namili na tayo, sa palengke, sa supermarket, sa ibang tindahan, mababa talaga. Ngayon, parang hirap na hirap. Kaya ang presyo tumataas. Maraming dahilan. Import prices, kakulangan sa supply, demand na sobrang taas, o gastos ng gobyerno. Pero tandaan, hindi lang ito basta math. Buhay ito. Kung pwede ipasa, maipapasa. Kaya yun, hindi nagro-roll back yun.
nakaset na yon. Siguro yung pinakapag-asa na lang, yung pagtaas hindi na ganun kabili. Ano sa tingin mo ang role ng mga iluluklok nating leader bilang solusyon sa inflation? Kailangan pababain ang mga bilihin kasi napakahirap para sa amin. Malalo na yung mahihirap. Pakatutukan ninyo ang agriculture para hindi masyadong mataas ang presyo. Sa darating na election, dapat pagtuunan ng mga manunungkulan yung mga plataforma nila na maging totoo, hindi yung napapako. I hope ma-realize ng mga botante kung gaano ka-critical yung mga desisyon nilang gagawin. Dapat yung mas may matibay na plataforma para ma-address yung inflation, para lahat ng pinagpapaguran natin, hindi lang sa farmers, hindi lang sa mga fisher folks, mas nasusulit natin. At syempre, mas napapakinabangan natin. Sa panahon ng taas presyo, sapat na nga ba ang katagang diskarte ang puhunan? Pero kahit anong diskarte ang gawin, dapat may pagtutulungan dahil nakasalalay rin sa mga nanunungkulan. Chef JR po, para sa Unang Hirit. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!